mga scooter na kasing laki lang ng NMAX pero pwedeng-pwede sa expressway. Ito yun, no? Nahihirapan kami gumawa ng mga ganitong content. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Kasi karamihan sa inyo, mga hindi pa talaga nakasubscribe, karamihan ang nanonood. Malaking tulong sa amin, pero maliit na bagay sa inyo. Binuko mo naman ako. Busisiin naman natin to ngayon. Ito ang pang-apat na Zontes Maxi Scooter under the Bristol Motorcycles na na-review na natin at na-release dito sa Pilipinas. Ito nga ang modelo na Zontes 400M under Bristol Motorcycle Philippines. Presyo muna tayo mga brother. This motorcycle, this maxi scooter is over 300,000. Pero dahil naka-promo or introductory price siya ngayon, you can get this at just over 298,000 pesos. Imagine, wala pang 300,000, meron ka ng isang maxi scoot na expressway legal. Siyempre, forma muna tayo mga brother. What we have in front of us is the pure black color. Ano siya, matte black yung datingan niya. But this is also available in metallic green. Personally, for me, nung nakita ko yung metallic green, mas angat yung dating niya sa akin. Ito yung pinost ko nung nakaraan na mas lumilitaw yung mga designs na. Pero yung black naman, dahil matte black siya, may pagka-mysterious effect. Busisiin natin yung design. If you're looking at the motorcycle from the front, kumbaga harap-harapan kayo, para siyang alien robot eh. Ito yung mata, ito yung parang pinaka-droid type na, yung mga nakaganon, parang si Optimus Prime na open. Tapos ito may air cowling dito, ay no, na okay pag in terms of airflow. Tapos ang tapang niya, meron siyang parang Corona, which is yung pinaka-windshield na dito. Andito na ito, DRLs yung dalawang yan. Tapos andito yung pinaka-headlight assembly natin. So, right there and then, yung datingan niya sa harap is more of a futuristic type. Kasi may pagka-robot component, parang Gundam component yung datingan niya. And then, nakikita natin yung turn signals niya, okay rin. I like it because it's integrated right here sa taas ng fairings. Walang mga nakagawit na mga ek-ek dyan. So, okay yung dating niya. Very mysterious, all in all. Walang mga loud decals kahit yung, if you're looking at it from the side, it's just a combination of matte black. Meron lang tong M na branding, which is this is the M variant nga mga brother. And then, piano black naman yung kulay niya dito. Even the seats, ganda oh. Okay to, textured surface, magaspang, so you will be kept in place. Tapos meron ditong branding, the M din, stands for the 400M branding niya. Mas mataas or naka-elevate yung pillion part or sa angkasan, piano black dito. Ang ganda oh. Tapos yung grab bar nito, solid. Ang laki, ayun oh. Tapos ito, ano lang to, very discreet. If you're looking at it from above, M din. So, M variant, may mga subtle M's sa kanyang mga shapes and angles. Overall, lakas ng dating niya. Tapos pagdating naman sa likod niya, meron na itong, malaking muffler niya. So, hindi alangan dun sa pinaka-forma ng motor, pero hindi rin naman sobrang laki na magiging parang awkward na. So, tama lang yung pagkakalagay ng kanyang muffler cover dito. Yung pinaka-muffler kasi mga brother malaki eh. Yung pinaka-canister niya dito malaki, pero na minimize ng black na muffler cover dito. And then we have a built-in tire hugger here. Tapos malaki din yung rear fender dito. So nabiyahe ko na to, umuulan kasi matagal na rin nasa akin itong motor na to. Goods to, safe to. Pagdating sa mga talsik-talsik kasi nga naka-doble protection ka. And then pagdating dito sa likod, unique yung ano nito eh, yung rear light at saka yung mga signal light assembly pagdating dito sa likod. So malaki yung pinaka-tail light niya dito. Ito rin yung ilaw if you're doing the brakes. And then medyo naka-separate yung kanyang dalawang turn signal or winkers, pero naka-embed dun sa overall design or overall fairings ng motor. Again, walang mga nakagawit. Kung makikita nyo sa mga reviews ko, fan ako yung tipong naka-integrate yung design ng mga signal light dun sa pinaka-contour ng motor. I like it. It's very neat. This one is very elegant, but if you're looking at it from the side hanggang sa harap,
It's very sporty, very modern, yet very mysterious, especially if you have this black. Kapag yung metallic green naman yung meron ka, it's sporty siya, more on racy feeling kasi aggressive tas makulay. Parang ganun yung overall design ni Zontes 400M. So, ang maganda sa kanya, the scooter is very compact. Even though this is a maxi scooter, maliit lang siya. Kung nakita nyo sa video natin, pinagtabi-tabi natin to sa NMAX version 2, NMAX version 3, and then this one, wala halos pinag-iba sa size. yung lapad niya, yung taas niya, mas malapad lang yung mga gulong nito. But in terms of the overall dimensions para dito sa Zontes 400M, and in terms of perspective, halos kasing laki lang to or magkakasing laki lang sila ng NMAX. But what you have is a 400cc scooter. Ang maganda niyan, dahil sa size na ganito, hindi ka mag-aalangan na itawid ng expressway. Tapos, if in case, alam naman natin, lalo na sa mga tao sa Metro Manila, kapag tawid mo ng expressway, sasaba ka na sa traffic, ganun lang, wala masyadong adjustment kasi malapad yung scooter mo, kasi malaki, kasi mabigat. No. Very nimble, very easy to navigate dahil ang gaan lang niya. Actually, it's fun, no? So, yung isa mga I would say stand out right off the bat is maliit na frame, maangas yung itsura niya, pero 400cc siya. Pagdating naman sa makina, this also houses that 400cc engine profile, similar to the other Zontes Maxi Scoots na mga napag-usapan na natin. Ano lang, parang pare-parehas lang naman ang engine profile yan. Although the weight will matter at saka yung gulong nito at as to how it all blends well. Bakit? Lahat ng Zontes Maxi Scooters nagamit ko na at hindi lang sa isang ride, as in I've been using it for several weeks. At kahit na pare-parehas sila ng engine profile, yung overall na construction nila, suspension, gulong, weight, malaki yung epekto sa performance ng engine. Specific to the 400M, madalas kong pinagbabalik-balik Bulacan tsaka Pampanga. Most of the time, Apalit, Pampanga. That's some kilometers na rin. Pabalik-balik lang ako na ganun. Ang napansin ko sa kanya, yung pagka-responsive neto malutong. Pag talagang binira mo, maybe because of the weight and the way the tires are constructed, talagang mararamdam mo yung hatak. Tapos yung feeling na ang gaan, yung hindi talaga hirap yung makina na parang feeling ko nga on certain times overkill, yung ganun. Kasi on a compact design, meron kang 400cc na makina. So pag binibira ko sa NLEX, napakagaan lang. But then again, hindi mo naman mararamdaman yung vibrations, kaya hindi ka nag-aalangan na ihataw yung mga ganitong klase ng motor. Very stable pa rin. At first, I was expecting na medyo, dahil mas magaan siya kumpara sa mga nakagawian kong maxi scooter, is baka wobbly, magalaw, hindi siya stable, but very stable. So, I'm very impressed as to how this type of engine really fit well with the overall construction of the scooter. Kasi okay acceleration niya, tapos stable yung ride niya kahit nasa mga 120-130 kilometers per hour ka na. Versus the other Zontes brands, pagdating dito, mabilis kong nakukuha yung 0 to 130, 140 kilometers per hour. Tapos sinasagad ko pa, umaabot pa ako ng 150 kilometers per hour. Isang biritan lang naman, hindi ko naman talaga siya tina-top speed. Pero smooth lang siya. Yun nga, pag tinrattle ko siya, hindi hirap yung makina, tapos wala akong masyadong mga nararamdaman na mga ma-vibrate or alanganin or magaslaw dun sa motor na to. So I'm very happy with the performance for the Zontes 400M. Pleasantly happy, pleasant na happy pa. In terms of the gas consumption naman, for context, itong motor na to kasi meron tong eco mode at saka merong sport mode. Me, being the one to review the motorcycles na katulad nito, hindi ko talaga ginagamit yung eco mode. More on aggressive riding, throttle all the way. So naka-sport mode ako. I'm getting about 24 to 26 kilometers per liter sa motor na to. Pero sagaran talaga kasi nga tinetest ko yung capability. Pero kung normal riding lang, sometimes NLEX, sometimes city driving, tas relax ka lang, siguro pwede kang pumalo ng 27-28 kilometers per liter sa motor na to in terms of gas consumption. Brakes naman tayo mga brother. Before I point out dun sa actual braking system natin, the levers are adjustable, so advantage yan no? Kita mo yung pang gusto medyo malayo or mas malapit-lapit, yan. And salamat sa Bristol or Zontes dahil may handbrake siya. So definitely helpful when it comes to uneven roads, when it comes to parking. Yan, handbrake siya dyan. Front brake, we have single disc brake, ABS channel. Laki ng diameter, okay to no? Tapos, again, the calipers are J1. Yan. So for those not familiar with J1, hindi po sa akin yan. Sana brand ko yan. Pero hindi.
J1 is parang yan, kamag-anak ni Brembo. Yan. So, you would expect the same type of quality pagdating dyan. Single disc brake din naman to sa likod. Obviously, mas maliit na diameter, but also ABS channel. So, sa price point na yan, what you're getting really is ABS front and rear. So, very good plus point when it comes to the braking system and safety. And then, this motorcycle also has traction control system. Paulit-ulit ko na yung sinasabi, traction control system modulates yung spin ng gulong sa likod para if in case na medyo alanganin or medyo nadudugas na siya, hindi pantay yung bilis ng gulong dun sa dugas ng kalsada, your cornering and stuff, para hindi ka sumemplang minomodulate niya, binabawasan ng motor yung power para hindi mag-overspin at mas may iwasan yung aksidente. It's a very good braking system. Suspension tayo. Telescopic fork in front. Sakto lang naman yung layo nung front fender dito sa fairings natin na to. And then, ito yung suspension niya mga brad. Telescopic fork. Pagdating dito, admittedly, hindi ko ito masyado nang ginamit sa mga masyadong lubak-lubak or yung mga ganito na parang uneven yung mga kalsada kasi hindi naman talaga to pang adventure na scooter. But alam niyo na, taga rito tayo sa Bulacan, yung mga ibang nadadaanan natin na lubak, tolerable naman siya. Hindi siya tutukod pero may konting ramdam mo yung suspension na talagang pag medyo nalubak ka, okay medyo ramdam ko yun pero hindi siya tumutukod. So maybe it's my weight, maybe it will be different when it comes to your experience. I think a little tuning, yung personalization nung suspension sa harap would do the trick for me para lang mas maginhawa yung kanyang pag-ride, lalong-lalo na pag medyo nagulubak tayo ng biglaan. Sa likod naman, dual suspension. Ito, wala akong problema. Take note mga brother, hindi to adjustable. So, fixed na siya. For my weight, I'm about 100 kilos. Wala naman akong problema. Stock suspension ito. It just gives me the comfort na kapag medyo malubak, hindi siya masakit sa likod, hindi siya masakit sa puwet. But at the same time, also gives me that stability na hindi naman siya masyadong malambot. Kapag nagko-corner ako, hindi siya magaslaw. So, right in the middle of it, definitely okay na ako sa stock rear suspension. Siguro yung front I would have it repacked. Yan, para mas kumbaga mas umangat pa yung riding comfortability ko. But overall, goods naman yan. Sa gulong naman, ito. Sabi ko, kasing lapad ng NMAX and all, syempre mas malaki yung gulong nito, this being a maxi scoot. What we have in front is 120/70 by 15. Naka-mags na rin yan, syempre mga brother. Tapos sa likod naman, what we have is 140/70 by 14. Ito yung threading nyo. Makakapag din yung threading niya sa likod. So, on some of the rough edges na medyo hindi, o kaya naman mga kalsadang hindi masyado pantay-pantay, hindi ka mag-aalangan. Malapad, tas okay yung threading niya. Tas tingnan mo ito mga brad. There are points kasi na sinasagad ko yung pag-corner nito. Medyo hinihiga ko yung gulong na to or yung motor na to. Lalong-lalo na nag-DRT at saka on some of the twisties na ginamit. Pansin nyo, siya, kaskas siya, but in my experience, hindi siya bumibitaw. Yun yung sinasabi ko na okay yung timpla ni suspension in coherence with the performance of the stock tires. Ang sarap niya i-banking, sarap niyang yung parang approaching ka ng corner tapos after the apex, bibirit ka na naman. Doon talaga makikita niyo yung mga marka na hindi ko to binibaby sa paggamit. Hindi ko na lang video kasi pag nag-ride ako, I just prefer to ride and focus on the enjoyment of the experience. So, pasensya na kayo. Pero yan ang palatandaan natin na talagang in-enjoy natin sa corner tong motor na to. So, overall, pagdating dun sa tires, stock tires, wala kang problema. Hindi mo kailangan pagitan kagad. Pag binigay mo to ng out of the Bristol showroom or Moto Changi showroom, okay tong motor na to. Features muna tayo mga brother. Alam mo ba to? Yan. Hindi yan Fitbit. Mukha ba akong conscious sa fitness ko? But this is the actual keyless system for the Zontes 400M. Ito na yun, itong relo na yan. So, pag nag-ride ako, nakasuot lang siya sa akin kasi keyless siya. So, kapag malayo ako, hindi ko mai-start kasi malayo ako. Pero hindi yan mag-i-start. But the proximity will trigger the motorcycle na mag-start. Ito, pakitaan ko lang kayo. Yun na yan. So before we talk about the other features, ito muna tayo, mga basics muna tayo. Sa front pocket nito, meron itong dalawang front pocket. Pero magit na magit lang. Siguro yung mga RFID card mo lang yung malalagay mo. Meron siyang charging port dito na USB at saka Type-C na. Pero ang downside is hindi mo malalagyan ng gadgets kasi hindi kasya. So siguro maglalagay ka dito ng phone holder, naka-charge na lang dito, no?
Kasi dito parang basahan lang at saka mga RFID yung kasya dyan. Yan. Sometimes itong susi nilalagay ko na lang dyan. Okay? So yun, front pocket. And then, for the fuel tank, dapat naka-on yung motorcycle para mag-respond into press. Nakita nyo yan? Isang pindot lang. Pakita ko ulit sa inyo. Fuel tank. Snappy, no? Yan, isa sa mga features yun. This has a decent sized fuel tank capacity. So given my gas consumption of 24 to 26 kilometers per liter, malayo-layo na rin yung mararating nito. Kumbaga decent na. Perfect for more than enough actually for city driving at pwede pa rin pang long ride yung capacity ng tangke natin ito. And then for the seat compartment, press button din lang. Very snappy. Yeah, bukas agad. Isa pa. You know? So what we have here is a decent size under seat compartment. Some full face helmet maybe would fit. Pero etong ano na to mga brad, under seat compartment na to, natatanggal pa to eh. Pakita ko na sa inyo. Kung gusto niyo a little bit more space, yung parang sa Vespa na natatanggal. Ayan. Yan, in reality naka-velcro talaga yan. Dito nakatago yung kanyang toolset. Tapos pa-curve din lang yan. Definitely open face helmet kasya dyan. And mga damit-damit natin, mga ibang maganda rin, meron na siyang ano dito, yung LED light. Yan. 'Di ba? In case nasa madilim na parking tayo. Tsaka ito, merong dito ko na nilagay yung mga documents ko. Meron kasi siyang pocket. Okay din to kaysa nakakagat na ganyan yung mga dokumento. Meron tayong slot dito for your documents. Yung iba wallet ang nilalagay, 'di ba? So decent sized under seat compartment. And then, flashing light, meron na to. Yan, mamaya pag-uusapan pa natin yung ilaw niyan. Hazard switch as well. Yan. Mga standard ano, mga standard na functionalities. Tapos additional features mga brother yan, merong ambient light yung mga buttons natin. So, kailangan kasi maka-premium, 'di ba? So, imagine mo masyadong madilim. You have guides here, left and right, yung mga buttons. So, very nice, Most of the features nito is nandito mismo sa kanyang TFT display. Tingnan mo yung TFT display nito. Nakikita ko dito yung gas ko, the driving mode, kung eco or sport, may trip, may average fuel consumption. Ayan. So in this case, sa trip na to, 44 kilometers. No? And then, yan, same thing, yung PSI, temperature ng gulong natin. So that in itself gives us a lot of information when riding. Tapos ang isa sa mga cool features pa nito is the ability of the motorcycle to connect to your phone. So pasukin lang natin yung interface. And then ito, once we click that, it will give us the QR code. Scan na lang natin yan. And yun na nga, one of the functions nung phone connectivity apart from yung mga iba't ibang mga analytics or stats pagdating sa motor mo is the ability to screen mirror. The screen will project kung ano yung nasa phone ko. So, ang pinaka mabisang gamit sa akin nito is really just the motorcycle or the screen broadcasting yung Google Maps ko. 'Di ba? So, hindi ko na kailangan ng mga phone holder and such. So very, very, very cool bike indeed. What can I say? Kumbaga, sa price point na to, hindi mo akalain na meron kang bike na sobrang ganun yung datingan in terms of the features. Imagine mo, decent size fuel tank, meron kang mga charging port, meron kang TFT display, you have ABS, you have traction control system, you have driving modes, eco or sport. So, in fairness yung value for money, maganda-ganda yung performance. Ngayon alam na natin yung features para sa mga nagtataka sa inyo. Tingnan natin yung riding position naman natin. So again, I am 5'10" in height. You may use me as a reference. Sakay natin to. Baba lang. Parang ano rin lang. Parang NMAX din lang yung ano niya, yung seat height niya. Baba lang ngayon. Tapos, sa pinaka-riding position natin mga brad, yan. Standard, sa sukat ng paa ko, sapatos ko actually nasa mga 10.5 yan. Ano lang, sakto lang siya. So, not a lot of wiggle room, pero sakto lang, enough na maggalaw-galaw lang ng konting ganyan. Tapos, meron tong extended footrest yan. So dahil compact siya, yung extended footrest natin na to, hindi masyadong stretch na stretch. So just enough for my feet to have a different position, especially when it comes to long ride, you know. Yan. Tapos, pagdating naman sa angkas mo, malapad yung angkasan nito. Very solid yung grab bar niya. Tapos tingnan mo yung pillion step. Nakikita mo yung pillion step? Hindi, no? Hindi gata. Ang ganda rin ng pagkakadesign. But with a simple pull, ayun, no? Tapos malaki.
Tama, tapakan ko ha. Again, mas malaki-laki ng konti yung pako. Ayun, sakop yung lapad ng pako. Kasi malapad yung kanyang pillion step eh. No? So, ganda rin. Nagbablend yung pillion step dun sa design niya. Sa ergonomics naman natin, okay yung lambot ng upuan nito. Tapos yung curve nung sa upuan, yung dito, yung sa letter M na banda dito. Ang sarap nung pakiramdam dito sa yung taas ng puwet ko. Kasi salong-salo. Ayun. So it keeps me in place. Magaspang yung upuan para hindi ako nadadaos-dos. Tapos yung dito, pag medyo nag-accelerate tayo, it keeps me in place. Riding the handlebars, malapad. So good for my control. Lagi kong tinitingnan yung peripheral ko when it comes to how I view my screen naman dito. So okay siya kasi yung TFT display nakaharap sa akin. I don't have to really look down para lang makita ano na bang nangyayari sa screen ko or what. Ayan, so okay yung peripheral. And then when it comes to the actual turning radius, yan, very generous yung kanyang turning radius. Tapos magawag yung space, hindi sumasabit yung handlebar o kaya naman yung brake. So hindi ka maiilang kahit na 'di ba pag sa mga traffic singit-singit na ganyan, hindi ka maiilang na sa side-side siya dito. So the side mirrors are actually huge. Solid oh. Parang bakal na or hard plastic ba to? O basta solid, ang solid niya. Tapos ang laki. Just a little bit over the handlebar kung titingnan mo. Pero okay na, ganun lang naman eh. So you can still do your rain filtering nang hindi ka masyadong naapektuhan dun sa sa side mirror. Ganda. Very good. Malayo yung mararating natin na mga brother pag nag-long ride tayo nito kasi compact, madali imaneho, magaan, pwede sa expressway. So tapos okay din naman ang gas consumption for its engine. Mukhang saan tayo pwedeng bumiyahe gamit ang motor na to. And this is our motorcycle feature for the day mga brother. Again, this is the Zontes 400M by Bristol Motorcycle Philippines, available sa iba't ibang mga Bristol branches and sa Moto Changi PH. Given its price point, sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpahuli sa mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Holiday na. Holiday, nagsushoot kami. Tatrabaho kami. Kaya agis na kami. Tapusin natin itong video na to at mag-holiday mode na tayo. Sa next video mga brother. Salute!